enemies of nutrition, makikita to sa mga cookware natin. Anong cookware ang ginagamit doon sa bahay ng amo mo? Do you have stainless steel, Teflon? Hindi, yung puti na, ano bang tawag? Ceramic. Ceramic Yung na. mabigat. Mabigat ba? Oo. Oo, Dutch oven. I think Dutch oven ang tawag niyan, yung mabigat na puti. Mahilig ka mga Chinese sa ganyan. Yun eh, yung parang... Pyrex. May glass ba sila? Wala. Hindi siya, ano ang itsura niya? Parang ganito? Mga stainless steel? Hindi. Ah, hindi Mabigat. talaga. Mabigat kasi galing US din yung set. Malamang ano, baka yung combination ng rock LA Yes, tsaka yung ano. rock at saka ano. Siguro. Kasi pinatapon sa akin yung mga ordinary pots. Ordinary na lang. Pero wala siyang salad master. Wala. I remember yung amo ni Ellen, yung isang live-in caregiver ko kasi, it's Marilyn also, and dalawa sila. Ang kay Ellen naman, ang ginawa niya, hindi siya nagluto. Pero sabi niya sa amo niya, kung papayagan mo ko, I have a set of cookware, gagamitin ko dito para sa pagluluto ko ng food natin. Tapos nakita ng amo niya, sabi ng amo niya, what kind of cookware is that? Imagine mo, live-in caregiver. Tapos sinabi niya presyo. Sabi niya, I'm just wondering kung bakit kayo napabili ng ganyan kamahal. Tapos nung pinakita niya sa amo niya kung paano magluto, sabi ng amo niya, how come hindi ko alam to? Tapos nag-research daw ang amo. Sabi niya, can you tell that person who make a demo sa iyo ng ganito kung pwede kaming mag-usap? Alam mo, kinausap ko lang, hindi na pinakita. They invested in a set na walang presentation. Sinagot ko lang yung mga katanungan niya kasi nakikita na niya kung paano ginagamit. Oh. Tapos ang kay Marilyn naman, yung Persian niya na amo, mahilig sa Teflon. Tapos pag nagasgas ng konti, tapon niya bibili. One time, inakyat niya yung kanyang EOC, yung electric skillet. Pinreheat, nagprito ng nuggets ng mga bata na walang mantika. Alam mo, sabi daw ni Hala, am I saying it right? You're frying without oil? Sabing ganun. Sabi niya, yes. Sabi niya, and mas maganda to kaysa lutuan mo. Ikaw, si Marilyn kasi, ano yan, taklesa pag magsalita. Ikaw, tapon ka ng tapon, ang mamahal, bibilhin mo. Isang linggo pa lang, tapon mo na. Ang dami mo nang natapon na pera. Sabing ganun. Sabi niya, where did you get this? Sabi niya, alam mo yung nani dati ni Roman, kasi yung anak niya, tsaka yung alaga ako, magkabarkada. Ang nani dati ni Roman, sabi niya, sa kanya ko ito nakuha. So sabi sa kanya, let her call me. I think she still have my number and my email. So yun, yung mga pinakita lang nila sa amo nila, they were able to sell. Yung ganun. Maganda talaga. And those na after with the quality and mga health conscious, talagang they will love the Salad Master. Kasi investment talaga for families healthy. Can you just imagine? Hanggang sa mga apo mo, pwede mong ipamana. Basta, ang lifetime warranty, ito lang dapat nyo tandaan. Someday, kung ang kukuha ang magkiklaim ng warranty is mga anak nyo na, kailangan lang sabihin sa Salad Master that it's under the name of my parents. Ibibigay pa rin yung warranty. Wala pa rin i-charge sa kanila. So, yun ang kagandahan. And it's gonna be anywhere in the world. Hindi necessarily na nasa Canada ka lang. Ako, I claim a warranty for somebody na nabili sa Qatar, ang isa naman sa Dubai. So, anywhere, basta masira, tumawag ka lang. Okay. So, itong chemical reaction na to, makikita to sa cookware natin. Kasi ang ating mga cookware can be compared to our skin na may mga pores. Di ba ang skin natin, pag naiinitan tayo, nag-o-open ng pores, tapos naglalabas ng perspiration? Pakita ko lang po sa kanila. Yung pinaglutuan natin ng cake. Nasunog, di ba? Pero tikman nyo siya mamaya, hindi siya amoy sunog at hindi siya nasusunog. Oh, wow, nilagyan nyo. Kalahati. Sige, tikman ko. Kasi, ang sister-in-law ko sa US, naglalagay ng ampalaya para mapakain niya ng ampalaya yung mga apo niya. And then, yan, ang kagandahan, marami na kaming ganito kalaki na nasusunog from outside to inside. Alam mo, hindi mo siya maklaim ang warranty kasi that is misuse, pero kayang-kaya siyang linisin. Sa una, kami ang maglilinis. Sa pangalawa, tuturuan ka na namin kung paano. Sinasabi nila minsan, yung pinadala ko sa iyo, di ba? May isa kaming may ganito, tapos nasunugan hanggang sa loob. Nilinis ko lang, si Aw ang nagdala pa uwi. Tumawag sa akin. Sabi niya, thank you, binilhan mo ako ng bago. Sabi ko, ha? 1,050, bibilhan kita ng bago. Nilinis ko lang yan.
Pero hindi talaga halata na nilinis siya. Imagine, kinuskus ko ng kutsara yung sa loob. Kasi yung kanya talagang sunog na sunog. Dumikit yung mga sunog. So, kinuskus ko ng kutsara. Tapos, we have a powder. Pag yung powder nilagay mo, kailangan dry. Basain ng sponge. Circular motion. Mababalik siya sa dati niyang anyo. Okay. So, ito yung mga cookware natin. Meron din siyang pores kagaya sa skin natin. So, every time na uminit ang cookware, nag-o-open ang pores. Tapos, nagbubuga siya ng mga iba't ibang chemical reaction. Ang mga chemical reaction na yun, nagmi-mix sa food natin every time we cook. Pero hindi lang natin nalalasahan kasi ang sipag natin maglagay ng mga anik-anik, diba? Marami tayong nilalagay ng mga seasoning. So, we are masking the taste of chemical reaction with different seasoning. And then, gumagana itong liquor mo. Okay. Ito namang oxidation, this is very common. Pag cut tayo ng apple, ng avocado, or ng banana, tapos hayaan lang natin na naka-expose sa light and air, anong nangyayari? Umiitim. Nag-o-oxidize siya. Kasi ang direct light, tsaka yung oxygen, yung air, ino-oxidize no ng food natin. Kaya, the same thing with our cookware. Kaya ang reason kung bakit ang Salad Master hindi nag-invent ng cookware na glass ang lid, it's because pumapasok rin doon ang light. So, pag pumasok ang light, ang niluluto natin na food, nag-o-oxidize. So, instead na yung nutrients niya mapupunta sa katawan natin, nadi-destroy na siya. And this one is very common din. Kadalasan, di ba, pag nagpapakulo tayo o nagpapalambot tayo ng meat, anong ginagawa natin? Puro high heat. Gusto natin, mabilisan. Ako, paborito ko to. Noon, pag nag-open ako ng stove, hindi ko kilala ang low heat, hindi ko kilala ang medium heat. Basta pag nag-open ako, diretso high, kasi kulang ako sa time eh. Bakit ako maghihintay sa low heat at medium heat? Mali pala. Kasi ang high heat, pinapatay niya ang mga heat-sensitive na vitamins and minerals, kagaya ng vitamin C. So, dito sa 187 degrees Fahrenheit na to, namamatay na yung bacteria dyan. Kasi sabi nila, kailangan high heat daw para mamatay ang bacteria. Hindi pala. Sa dito pa lang, namamatay na yung bacteria. And then, itong 198 degrees na yan, lalo na pag nagluluto tayo with water, ang temperature na yan is the right temperature na makakapagpaluto na at makapagpalambot ng meat without killing the nutrients. Sometimes sinasabi natin, gusto ko mag-steam lang ako ng vegetables, hindi ako mag-boil kasi mas healthy. Yan ang prinsipyo ko noon, steam ang vegetables kasi mas healthy. I don't realize na ang steaming pala, mas maraming namamatay na nutrients kaysa boiling. Kasi na-notice nyo, ang steam lumalabas after the boiling point. So, mas mataas ang temperature ng steaming kaysa boiling. Okay. So, dito na tayo. Ano ang pagkakaiba ng Salad Master compare sa ibang cookware? So, we will be talking about the science of Salad Master. So, kung titingnan niyo to, ang ating Salad Master cookware, meron siyang inverted lid. Pwede mo siyang baliktarin ang kanyang takip and you can put it one on top of the other. Kaya hindi mo kinakailangan magkaroon ng malaking kitchen to have Salad Master. Kasi pwede siyang patong-patong lang. And then, ang handle ng ating mga cookware are detachable. So, it comes off at a touch of a button. So, tingnan nyo yung kanyang handle. Natatanggal siya. So, pwedeng mga handle na sa isang drawer or ilagay mo lang sa side ng cookware, hindi nakakasagabal or kung magluto ka sa 4 na burner ng stove, pwedeng sabay-sabay, hindi ka mahirapan kung paano mo i-arrange kasi pwede mo siyang tanggalin lang. And tingnan nyo yung kanyang handle, hindi siya kagaya sa usual na mga handle na straight lang. This is ergonomically designed. That means it is designed by orthopedics. Na kahit yung may mga carpal tunnel, madali para sa kanilang hawakan yung ating cookware. And also, meron tayong wide dripless pouring edge. So nakikita nyo ang gilid niya. Para siyang labi ni Angelina Jolie. O, di ba? Si Angelina Jolie pa talaga, no? Hindi siya kagaya ng iba na diretso lang. Ito siya para siyang may gutter. So, ang purpose of this, kung magluto tayo ng soup or gravy at isalin natin sa container, diretso sa container, hindi siya magdi-drip dito. So, maiiwasan natin na magkamantsa ang ating cookware. We will end up having a clean cookware, a clean stovetop, and a clean counter. And then, ang ating interior, tingnan nyo, meron siyang handle, wala ka makitang screw. Meron siyang knob, wala ka rin makitang screw. So, walang area para sa leftover food na magtago. Walang area din para sa bacteria na mag-build up. Kasi ako dati, ang favorite companion ko sa kusina,
screwdriver, toothpick, tsaka Q-tips. Every time na hugasan ko yan, ita-tighten ko kasi di ba naglo-loosen? And then, susungkitin ko ng toothpick at Q-tips yung mga gilid kasi pumapasok yung mga leftover food. Di ba? Dinuguan. Ang hirap tanggalin sa gilid-gilid. Pero dito, wala nang pagtataguan ng leftover food, wala nang area para sa bacteria na mag-build up. And then, the most important part ng ating cookware ay ang kanyang 3 layer. Ang outer layer niya is made of high polish induction capable, so it works with any stove top, including the induction stove. Ang middle layer naman niya, yung may pula na yan, is aluminum kasi ang aluminum is a very good heat conductor. Pero don't worry about the aluminum kasi hindi siya nagka-come in contact with our food dahil ang interior ng ating cookware, itong nasa loob that come in contact with our food, is made of 316 titanium stainless steel. May mga idea ba kayo kung ano ang titanium? Hindi ang kanta ha. Kasi ang mga younger generation ngayon, pag tinanong ko kung anong titanium, ang kanta ang sinasabi. Okay. So, ang titanium is the hardest but safest metal. But lightest metal. And it is also the safest metal. Siya rin ang metal na ginagamit sa mga braces ng younger generation. May mga anak ka na? Ilan? Meron bang sa kanila na nagbi-braces? Wala. Okay. Pero may nakikita ka sa mga younger generation na, ay, ito pala kasama natin, no? Naghanap pa ako ng example. Ito pala may braces niya. Okay. So, ang braces ng ngipin na yan, that comes in contact with food, with saliva, with anything that goes inside our mouth, that is titanium. So, ma-imagine nyo lang, kung ang braces na yan is not safe, ano ang mangyayari sa taong may braces, di ba? What if kinakalawang yan? What if nagko-contaminate yan? So, ang reason kung bakit ang ginagamit nila ang titanium is because hindi siya nagko-contaminate, hindi siya nagkakalawang. And also, if there are surgery of the body na nangangailangan ng surgery ng metal, like hip replacement surgery or knee replacement surgery, the doctor will give us 2 choices, either surgical stainless steel or titanium. If we choose surgical stainless steel, cheaper siya kaysa titanium, but then after just a few years, kailangan nilang i-reopen. Ooperahan ulit, tatanggalin yung bakal na yon, papalitan ng panibago. So, another pain para doon sa taong inooperahan, another gastos. But if we choose titanium, titanium stays inside our body for a lifetime without any reaction. Ang pacemaker of the heart is made of titanium. Pareho ng material nito. So, heart is a major organ of the body. Can you just imagine kung hindi ito safe? Palagay nyo, ilalagay nila yan sa puso ng tao. So, if this is safe inside our body, ma-imagine nyo kung gaano ka-safe ang food natin na niluluto in a cookware that is made of titanium. So, every time na magluto tayo at Salad Master ang gamit natin, we can say that it is, anong tawag doon? Talagang ang mind natin is panatag na ang niluluto natin na pagkain sa ating family is clean and healthy. So, wala, guilt-free cooking. That's the right term doon. It's a guilt-free cooking. Hindi ka na matatakot na baka yung maipapakain natin, may mga chemical reaction pa na sumasali. So, that's the most important thing about Salad Master. And also, we have this one. Kung nakikita niyo yung nag-click-click na to, this is the nutrition protector of our cookware. This is the only cookware that has a nutrition protector. So, this is the first line of defense. Ito siya ang unang magsasabi sa atin na kailangan na natin i-turn ang heat ng ating food from medium to low. Pag na-turn natin sa low, magkakaroon siya ng moisture dito and then ilalak niya ito. Ilalak in niya para lahat ng flavor at nutrients masisave natin inside. That is why when you cook with Salad Master, we are saving 93% of the nutrients. Pero sa ordinary way ng pagluluto natin, we are losing 86% of the nutrients. So, sa nutrition savings pa lang natin, talagang malaki na ang advantage natin using Salad Master. Tapos na yung ating... Yes po. Okay. Pwede na kumain.